Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, welcome to my vlog. Ayan, going to work na tayo. So ayan guys, going to work na tayo. And ayan, mag-update tayo sa inyo. Gawa tayo ng videong walang eme. Charis. Ayun guys, so for today's video, samahan nyo lang ako na maglakad-lakad going to my work. And most especially, makita nyo ang mga bagay-bagay. Hindi guys, madadaanan ko lang. Actually guys, wala naman tayong masyadong talaga lagi, di ba? Alam niyo naman yun, wala tayong laging content. Pero soon, lagi na lang soon, gagawa tayo ng content na magiging maganda yung ating video. And may papakita natin sa inyo ang ganda ng ating mga videos. But for today, and for now, ganito muna yung natin, drama natin. Ganito muna ang ipapakita natin sa inyo. At least meron tayong ma-upload and meron kayong update sa akin. Yun ang importante. And papakita ko rin sa inyo ang ganda ng mga building na malalaki masyado ang mga building dito. Ayan. My God, napakainit ng panahon guys. Super hot. Nakakaloka, pinagpapawisan tayo. Napakainit guys. Alam nyo ba, kakalabas ko lang ng bahay and papunta na ako dito sa Metro Train Station. Hindi na ako dadaan ng supermarket kasi nga meron naman na akong kape. Actually wala nang kape yung yung binibili kong debote, wala na ako. Pero meron akong kape na sachet. So yun lang muna yung iinumin ko, yung gagamitin kong kape ngayon for today. Kasi low budget tayo, alam niyo naman. Lagi namang low budget kasi nga nag-iipon tayo dahil meron tayong pinapaaral at kailangan niya ng kailangan ko nang padala sa kanya, sa pamangkin ko kasi pasukan na sa July 1 college. Ayun, hindi pwede na hindi siya mag-aral kasi nga actually guys, yung pamangkin ko nag-message sa akin nung nakaraan. Sabi niya, kuya, hindi mo na ako mag-aaral ngayong year na to, na lang, next year na lang, kasi magtatrabaho daw siya, natanggap daw siya sa isang mall sa amin, actually malapit lang. And sabi ko, hindi, mag-aaral ka. Kasi alam niyo guys, 'di ba? Pag tayo nakapagsimula ng trabaho, tapos nakakahawak na tayo ng sarili nating pera, hindi na tayo gaganahan mag-aral pa kasi isusumbat mo, hindi rin naman ako makakaipon kung mag-aaral lang ako. Hindi naman ako wala akong sariling pera kung mag-aaral lang ako, hindi ako nagtatrabaho. Ayun yung isusumbat sa akin. So sabi ko, hindi, mag-aaral ka hanggat kaya ko pa. Ayun, so kaya ayun, sabi ko sa kanya, magpapadala ako ng pera under your name na para at least alam mo paano mag-budget ng pera and matuto ka mag-budget ng pera at allowance mo. Kasi dati guys, pinapadalhan ko ang mother niya, which is ang ate ko. And ayun, ang binibigay sa kanya yung pang araw-araw niya lang. So
Matagal niya nang nirequest sa akin niya na siya na lang hahawak ng allowance na baon niya para daw kahit paano alam niya paano mag-control, and naiinggit siya sa mga classmate niya na sila ang may hawak ng mga allowance pera nila. So sabi ko sige, actually matagal na ako nag-approve na okay, ako magpapadala sa under name mo, ganyan, pero hindi ko ginagawa kasi nga parang wala pa akong trust. Ngayon sabi ko sa kanya, ako na mismo magpapadala sa under your name, kaya ayun, natawa naman siya nung pinadalhan ko siya ng pa-enroll, and magiging allowance niya soon. So sabi ko, tapos hindi pa siya nagpapa-enroll ngayon, sabi niya Friday daw, which is tomorrow siya magpapa-enroll. Sana maisipan niyang mag-aral talaga. Actually guys, dumating na yung train bago ako umakyat, kasi lang hindi ako humabol or hindi na ako nakahabol kasi nga nasa baba pa ako. So yung nasa tapat ko nandito na, nakarating na. Pakita ko sa inyo. So ayan, yun yung nasa tapat na train. Sa tapat yan guys. So ako naman nandito sa tapat din, naghihintay ng another 5 minutes. Another 5 minutes ang hihintayin ko dito na dumating yung aking sasakyan na train going to my bus top area. Siguro kasi hindi pa umaandar yung monitor time, hindi pa umaandar yan. So pag umaandar na yan ng 5 minutes, ayun, makikita na natin na parating na yung bus. So ito na nga guys, napuyat na naman tayo kagabi, hindi na naman tayo nakatulog ng maayos dahil nga naghahanap na naman ng yung katawan natin na tawag niya ng alak na naman siguro, kasi nga Diyos ko, puro alak na lang yung laman ng katawan natin. And kagabi, gatas yung ininom ko. Actually, nagagatas talaga ako guys bago ako matulog. Pero yun na nga, tawag niyan, siguro nakapagpahinga lang ng 2 araw na hindi nakainom. Kaya naghahanap na naman ng alak yung katawan ko. Pero for now, muna ako, maglalaylo muna ako sa alak at least 1 week or 10 days. Kasi dahil lakas na naman ang kaba ng dibdib ko pag laging ganyan yung iniinom ko, laging alak yung nasa katawan ko. Ang kaba ng dibdib ko, ganyan. So, kaya ngayon nagagatas muna ako para iwas tayo sa mga atake or high blood. Pahinga muna tayo. So ayan guys, mamaya ulit guys, i-update ko kayo pag nakasakay na tayo ng train or makasakay na tayo ng bus para kahit pa paano makita ninyo ang update ko ngayong araw na to, kung ano yung ganap ko sa buhay ko ngayon. So mamaya ulit guys. So ayan guys, wala masyadong tao. Huwag ilang yung tao ngayon. Siguro dahil Thursday. Ganapan dito sa mismo ng metro, ng train actually. Yan. Ganito yung dadaanan na. Actually guys, nakita ko na yung bus, paparating na yung bus, and ayan, takbuhan to. المحطة القادمة هي القصيص. الأبواب سوف تفتح من جهة اليمين. The next station is Al-Qusais. Doors will open on right-hand side. There comes a time.
takbuhan ng drama nito guys, kasi nga nakalabas na tayo ng train and nakita ko na yung bus paparating na. Ayan, isang stop na lang darating na yung bus. So thanks God, hindi tayo masyadong maghihintay ng matagal and hindi tayo maghihintay ng masyadong mainit, kainitan sa labas. So ayan, update ko kayo ulit guys pag nakasakay na tayo ng bus. Papakita ko sa inyo kung makakakuha ba tayo ng video clips doon sa loob mismo ng bus para makita nyo ang laman, kung marami bang tao or wala. Okay, so ayun na guys, nakababa na tayo ng bus and yun na nga, hindi tayo nakapag-video sa loob ng bus dahil nga pagsakay ko may nag-aaway. May nag-aaway yung isa pasahero, yung isa driver na nakasakay lang din sa mismong bus. So hindi siya yung mismo yung driver, pero driver din siya ng bus. Papunta pa lang siya sa duty niya. Ayan yung sinakyan ko guys. Ngayon, ang kaaway ng isang driver na yon is pasahero, kasi nga doon siya nakaupo sa mga babaeng chair. Ngayon, sabi ng Pilipino, yung driver na Pilipino siya guys actually. Sabi nga, hindi upuan ng mga panlalaki yan, upuan ng mga pambabae yan. Tapos kasi nagreklamo yung driver na Pilipino dahil nga may nakatayo na babae, na which is yung nakaupo sa upuan ng mga pambabae is lalaki. Sabi nga, you can transfer there because this sittings is priority from the lady only, which is totoo naman. Kasi tapos guys, eto pa narinig ko, pregnant daw pala yung babae. Ngayon, nung tumayo yung lalaki, sabi nga sa customer service daw siya nagtatrabaho, ganyan. Ewan ko ano ba, tama ba yung narinig ko, customer service siya or tatawag siya sa customer service, ganon. Tapos sabi ng Pilipinong driver, sabi niya, okay, you can call the customer service and I will take your ID, I will take a picture, both of them, ganyan. Sabi niya magpalitan daw sila ng kuha ng picture ng kanilang mga ID, ganyan, and mag-complain daw sila. And then sabi ng Filipino driver, tingnan lang natin kung sino yung mapapahiya sa atin. Pero kasi English kasi yung lalaki, so ayun. So for us guys, for us na mga nakasakay din ng mga pasahero, tama yung Pilipino na driver na patayuin yung lalaki at ipalipat doon sa panglalaking area na pwede niyang maupuan kasi may mga bakante pa naman. Yun nga lang, etong ibang lahi na pinapalipat ng ibang chair, nagtatalak. Ayun, so sabi ng Filipino driver, pinapa-high blood mo ko, ganyan. Sinasabihan ka lang na maayos, na which is tama naman ang sinasabi ko. Tapos ikaw pang nagagalit. Buntis yung babae, mas gugustuhin mo pang umupo kaysa sa buntis ang patatayuin mo, ganyan. So ayun, hindi na ako nakapag-video. And sayang, ang gwapo-gwapo pa naman ng bata sa harapan ko. Magkaharap kami ng bata, smile lang ng smile kasi busy siya sa cellphone niya. Yun nga lang, hindi ko napakita sa inyo ang itsura niya. Ang gwapo ng bata, promise, ang gwapo niya. And yun, ang dami rin naman nakasakay. Tapos may mga bata rin na galing sa school pa, may student, nakatingin sa atin. Kaya hindi rin ako nakapag-video. Nagtulog-tulogan na lang ako kahit gising yung diwa ko. So eto na guys, malapit na tayo sa Tawiran. And mamaya ulit guys, tatawid lang muna tayo kasi ayan, umandar na sila oh. So hopefully maabutan natin ang
pagtawid natin kung hindi tayo tatakbo. Kaya takbo na tayo! So yun na guys, nakatawid na tayo. Nakatawid na tayo. Ayan. Ano kayang gagawin dito guys, no? Lagi namin iniisip ba, ano kayang gagawin dito? Gumawa na kaya sila ng bridge para kahit papaano mabilis na lang sa amin ang makatawid or ang tumawid. Kasi grabe nakaka-stress. Tapos ang init-init pa. Pero sana yung flyover nila may may aircon. Kasi yung ibang aircon dito guys, ay yung ibang flyover dito may mga aircon talaga. Hindi katulad dyan sa Pinas. Dito kahit mainit yung mga flyover nila may mga may mga aircon, kaya sa aircon ka na lang dumaan kung ayaw mo mainitan ng bonggang-bongga. So ayan na guys, malapit na tayo sa salon guys. Dito na lang siguro magtatapos ang aking vlog. Kaya please guys, don't forget to like, comment, and share. Lalong lalo na sa inyong mga pag-comment guys. And please, support naman kayo sa aking mga pinopost guys. Lahat naman i-like ninyo. Kung nababasa nyo at kung nakikita ninyo tong aking video ngayon guys, please like, comment, and share sa mga post ko. Para naman kahit paano maano na tayo ng meta ni Lola Mets. So see you in my next vlog guys. Thank you so much. I love you all. Bye 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 bye. See you on my next vlog. I love you. Ingat po kayo lagi. God bless all. God bless. Bye.